Patungo na sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa ika-30 Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit. Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay nitong Martes ng gabi, isusulong daw nito ang pangunahing agenda ng bansa, gaya huyan ng food and energy security, suporta sa mga maliliit na negosyo at ang pagsulong ng tinatawag na digitalization. Ito na ang pangatlong biyahe ng Pangulo sa Estados Unidos mula nang maupo sa pwesto. Ang nasabing biyahe niya ngayon ay base sa imbitasyon ni US President Joe Biden na siyang namumuno sa summit ngayong taon na siya ring mahalagang pagkakataon para isulong ang trade, investment at economic cooperation ng bansa. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ng naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I bring with me your hopes and aspirations for a peaceful and prosperous Asia-Pacific region where we live. This year, the U.S. chairmanship of APEC set the cross-cutting themes of sustainability, inclusiveness, and resilience as our priority work so that we can build a resilient and interconnected region that advances broad-based economic prosperity, enable an innovative environment to foster a sustainable future, and affirm an equitable and inclusive future for all, for every single Filipino. The U.S. APEC theme of creating a sustainable and resilient future for all aligns with our national and economic interest to transform the Philippines towards a sustainable future para ang lahat ng Pilipino ay magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Kaugnay po niyan, pasok daw sa economic agenda ng Marcos administration ang tema ng APEC para sa taong ito na creating a resilient and sustainable future for all. Sa harap ito ng noon pa mang paglalatag ng administrasyong Marcos ng Philippine Development Plan at maging yaong 8-point socio-economic agenda. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na gaya ng tema para sa taong ito, ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit 2023 ay nakapokus rin ang administrasyon sa pagtiyak para sa isang mas matatag na bukas. Nakaangklaan niya ang bisyon ng pamahalaan para sa mas maunlad at matatag na Pilipinas sa pamagitan po yan ng pagbibigay prioridad sa paglikha ng mas maraming trabaho na dekalidad at makakalikasan. Ito ang ikalawang pagkakataon na dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Leaders Summit na kung saan ang unang dumalo ito sa summit na ginawa doon sa Thailand noong pong Nobyembre ng taong 2022. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging mabunga at makabuluhan ang pagbiyahe nito sa Amerika kasunod ng pagdalo nito sa 30th APEC Economic Leaders Meeting and related activities sa San Francisco, USA. Binigyang diin din ng Pangulo na bitbit nito ang pag-asa at adhikain para sa isang mapayapa at maunlad na Asia-Pacific region. Sinabi din ni Pangulong Marcos na ang pagbisita niya sa Estados Unidos ay bunsod ng imbitasyon na rin ni US President Joe Biden. Ikinalugod naman ng Pangulo na irepresenta ang Pilipinas sa pinakamahalagang platform para sa trade, investment at economic cooperation. Binigyang din ng Chief Executive na ang APEC region ay nag-host ng 38% ng populasyon ng buong mundo, 48% ng kalakalan nito at 62% ng gross domestic product. Sinabi naman ng Pangulo na nakatutok ang kanilang gawain sa APEC upang bigyang prioridad at matiyak ang kapakipakinabang na kalakalan at pamumuhunan. Gayon din ang kalidad at berdeng trabaho o green pasture at pag-unlad ng tao at pag-iwas sa kahirapan. Magkakaroon din ng pulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng economies sa Asia-Pacific region na layong magkaroon ng kasunduan upang matiyak at makamit ang food and energy security, economic inclusion of micro, small, medium enterprises o yung mga maliliit na negosyo, women, indigenous people at iba pa na economic potential gaya na lamang ng digitalisasyon at inobasyon at gayon din ang sustainable development.